Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay si Mike Novogratz ay naglabas po ng kanyang pahayag kung saan ay sinabi po niya ay Bitcoin or BTC to trade higher in 2024. Ibig pong sabihin ay magkakaroon daw ng mas mataas na presyo itong si Bitcoin ngayong taong 2024. Ibig sabihin ay siya po ay magtatala or magkakaroon ng record na panibagong all-time high. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay cryptocurrency expert Mike Novogratz has predicted a bullish future for Bitcoin in 2024. Ayan, napaka-bullish po yung kanyang prediction. Yan po si Ginoong Mike Novogratz. Sabi po rito ay recently Mike Novogratz, a well-known figure in the crypto sphere, recently shared his bullish outlook for Bitcoin in 2024 on the X social media platform, predicting that the bellwether cryptocurrency will surge higher later this year. Kaya yan, naglabas po ng pahayag itong si Mike Novogratz. Isa po siyang kilalang tao dito sa mundo ng cryptocurrency. At yung kanyang pananaw po rito kay Bitcoin ay bullish outlook. Ibig pong sabihin ay ito po ay lalago at magaganap daw po yung kanyang bullish performance or pag-angat sa presyo ngayong taong ito. Kaya ayan, yung kanyang prediction ay magkakaroon daw po ito ng price surge. Yan, mataas ngayong isang mataas na presyo yung kanyang aakyatin sa taong ito. This forecast came as a response to a bearish post by Chris J. Terry, who predicted a bleak short-term future for Bitcoin due to potential selling pressure, Grayscale's decision to maintain a 1.5% fee on its exchange-traded fund. Kaya yan, si Ginoong Mike Novogratz ay naglabas po ng kanyang pahayag bilang isang response or sagot or kasagutan sa post or pahayag naman ni Chris J. Terry, sapagkat yung pananaw po ni Chris J. Terry kay Bitcoin ay bearish po. Kaya ibig pong sabihin ay hindi po sang-ayon itong si Mike Novogratz dito sa bearish na prediction ni Chris J. Terry. Kasi sinabi po kasi ni Chris J. Terry ay magiging bearish daw po pero short term lang naman po yung mararanasan na bearish condition ni Bitcoin, at dulot daw po yan ng selling pressure yan na ginagawa ng Grayscale. Selling pressure po pala na siya po yung nararamdaman natin ngayon. Marami pong nagbebenta ng mga malalaking financial institution, at nakadagdag pa rito yung desisyon ng Grayscale na i-maintain yung kanilang 1.5% fee sa kanilang exchange traded fund. Kaya yan, Novogratz optimist outlook. Novogratz expressed disagreement with Terry's pessimistic view. He believes that investors might indeed sell their Grayscale Bitcoin Trust or GBTC holdings, but they are likely to reinvest in other ETF, particularly favoring BTCO. Kaya yan naman po yung pananaw dito ni Ginoong Novogratz, kung saan ay hindi po siya sang-ayon sa pessimistic view nitong si Terry. Ayan, or yung kanyang pananaw. Kasi naniniwala po si Ginoong Novogratz na yung mga investor ay maaaring sila ay nagbebenta ng kanilang GBTC holdings or Grayscale Bitcoin Trust. Ngunit mataas po ang posibilidad na sila po ay muling magre-reinvest sa ibang mga ETF. Ayan, katulad ng lalo na yung mga BTCO. Ayan po yung sabi niya rito. Ayan, parang ibig pong yan sabihin ay lumilipat lamang po siguro sila. Kasi mukhang ayaw nila kay Grayscale. Ayan, lumilipat po sila sa ibang
ETF. The crypto mogul stressed the ease of investment for a broader demographic, including boomers, through this ETF. He also pointed out the possibility of leveraging Bitcoin exposure up to 4 or 5 times. In his view, the current market discomfort will pass, leading to a higher valuation for Bitcoin in the next 6 months. Kaya yan po yung prediction naman dito ni Ginoong Mike Novogratz. Yan, makakabawi rin daw po itong si Bitcoin sa kanyang discomfort or yung kanyang hindi magandang performance ngayon. Makakabawi ito at aakyat po yung kanyang market price sa loob ng 6 na buwan. Ayan, or paglipas ng 6 na buwan. Ayan, JP Morgan's cautious stance. Contrasting with Novogratz's optimism, JP Morgan remains bearish due to the selling pressure anticipated from Grayscale. Kaya yan na rin po itong si JP Morgan ay nananatili pa rin na yung kanilang pananaw kay Bitcoin ay bearish. These sentiments is shared by several analysts in the financial sector who view the recent approval of multiple spot Bitcoin ETF as a precursor to downward pressure on Bitcoin's price. Despite this, some analysts like Tuor Demister maintain a positive outlook. Demister recently commented on the resilience of Bitcoin amid negative news coverage, noting that the cryptocurrency has hit a predictable resistance and is now trading within a specific range. Kaya yan na rin po ang lumabas na isa pang analyst na si Tuor Demister, kung saan ay yung kanyang pananaw naman ay nananatiling positive or positibo. Kaya yan, ang nangyari daw po kasi ay meron daw po kasi tinamaan itong si Bitcoin na isang resistance. Kaya ngayon ay naglalaro sa ilalim nito yung market price ni Bitcoin. Kaya yan po yung kanyang chart dito. Ayan, yung nakikita po natin dito na meron po tayong dalawang linya dito na horizontal line. Yung nandito po sa itaas ay yung resistance line na tinutukoy niya na tinamaan ng market price ni Bitcoin. Kaya yan, mukhang magko-consolidate muna siya rito. Support line naman yung nasa ilalim. Kaya yan po yung analysis ni Tuor Demister kay Bitcoin. Kaya yan pong muli. Yan, naglabas po ng isang pahayag itong si Ginoong Mike Novogratz, isa pong kilalang tao dito sa mundo ng cryptocurrency. Yan yung kanyang pahayag na ito ay bilang pangontra or hindi po siya sang-ayon sa inilabas na prediction ni sino ba ulit yon? Si Chris J. Terry. Ayan, hindi po siya sang-ayon sa kanyang inilabas na prediction na si Bitcoin ay sa loob ng 6 na buwan ay siya ay aangat. Kaya yan naman po yung kanyang pananaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.